Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na patuloy po kayong makasama sa pag-aaral na ating ginagawa, sa pag-aaral po ng aklat ng Pilipos at ng Colossians. At tinitignan po natin how this is pointing us to Christ. And ang theme po natin all throughout the quarter ay uniting heaven and earth. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin ang napakagandang topic na complete in Christ. Doon po nakita po natin how important it is that we have a daily encounter with the Lord. And not only that we encounter Him, we are to experience Him. Sa araw-araw na ating buhay, kailangan maranasan natin siya. And then, we are to exalt Him. Kung paanong si Pablo sa kanyang mga sulat, he exalted Christ. In-emphasize po niya na tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang ang kaligtasan, tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang
ang solusyon upang nang sa ganun tayo ay makapamuhay ng may pag-asa. And of course, when it comes to our eternal life, it's only possible in Christ. Nawa po'y nakinabang po kayo at na-bless kayo. At kung gusto nyo pong balikan, anytime, nandyan po yan sa aming YouTube. And we praise the Lord that we can continue studying ito pong topic na ito sapagkat tunay na ito po personally for me, it's helping me grow in my relationship with the Lord, and it's helping me na mas lalo pa pong maunawaan ang aklat ng Colossians. Ang pag-aaralan natin naman ngayon ay pinamagatan po nating Living with Christ. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At ito rin naman ay napapanood po natin sa Hope Channel. I hope and pray na nasa maayos po kayong kalagayan, mga kaibigan at mga kapatid. Maraming mga pangyayari sa ating buhay, sa ating mundo, and hopefully ay ligtas po tayong lahat at patuloy tayong nangahawak sa ating Panginoon Jesucristo. I hope na meron din po kung meron man sa inyo may mga karamdaman o may mga nararamdamang hindi maganda, I pray na maging comfort po ang salita ng ating Panginoong Diyos sa inyo, makatulong upang mas lalo kayong makapamuhay ng may pag-asa kahit na may pinagdadaan ng mga mahirap. Ako po personally, I am still, I don't know how to say it, but still, parang recovering. I don't still feel 100%. But we praise the Lord na ang gawain po ay hindi mahadlangan. Tuloy-tuloy pa rin po tayong maglilingkod sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng mga nananalangin. Salamat po sa lahat ng mga nagsusupport, nagsishare ng kanilang mga resources para po nang sa ganun ang ating gawain ay makapagpatuloy. Patuloy nyo rin pong ipanalangin ang ating mga paglilingkod sa mga iba't ibang mga lugar. At nawa po ay lahat ng ating mga sinishare, especially about digital evangelism, will be a blessing to them at magamit po nila sa kanilang mga araw-araw na mga buhay. At hindi lang araw-araw na buhay, kundi upang nasa ganun, may palaganap nila ang salita ng ating Panginoong Diyos in their social media. Ano po, yan po yung ginagawa natin every time we go around. And again, I want to say thank you to all the brothers, sisters, sa lahat po na mga kaibigan, mga kapatid na nagbubukas sa kanilang mga tahanan, gumagawa ng paraan para po na sa ganun ang ating paglilingkod online and face-to-face ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung ito po ang unang pagkakataon, nakasama namin kayo, we are very happy that you have joined us. Pakishare nyo ang video na to sa lahat na rin po ng mga laging sumusubaybay. Pakishare nyo. At hindi nyo alam na sa simpleng pag-share ay posibleng may mga tao, kaibigan ninyo online na makinabang at mabless sa ating pag-aaralang ito. At pwede nyo rin naman balikan. Marami po kaming mga messages na nasa YouTube po. I-type nyo lang po at makikita nyo po doon para nasa ganun mabalikan nyo po yung mga previous studies at iba pang mga sermons po na meron po doon na maging inspirational po nawa at makatulong sa paglago ng ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ngayon po, hingin natin ang kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami na sa pagkakataong pong ito, kami po ay nagkasama-samang muli upang mag-aral ng inyong mga salita. Nawa po ang lahat ng aming mga mapag-aaralan, lahat po ng aming mga mapapakinggan, mababasa, ay makatulong upang mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Diyos, dahil hindi po kayo nagpapabaya. Maraming salamat po, mahal na Diyos, dahil kayo'y Diyos na nagmamahal ng lubusan sa amin. Maraming salamat po, dahil alam po namin na kayo po ang tutulong upang maunawaan namin ito dahil sa aming mga sarili ay hindi po namin magagawa. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral na ito
Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So muli po, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man, nakasama po namin kayo sa pag-aaral na to. Nawa po ay makinabang kayo sa pag-aaral natin. Ang tema natin, Uniting Heaven and Earth. We're looking at Christ in the book of Philippians and the book of Colossians, and we have been exalting Christ all throughout because the book of Philippians and Colossians is indeed very Christ-centered. Paul, in his writings, is very Christ-centered. He really wants us, or the readers, to know that our only hope is in Christ. At ang topic natin ngayon, kung nung nakaraan, complete in Christ. Ngayon naman, living with Christ. Yun tayo ay mamuhay nakasama ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pag-uusapan natin, matatagpuan sa aklat ng Colossians chapter 3. Ang key text natin, Colossians 3:14, ang sabi ganito, "But above all these things, put on love, which is the bond of perfection." Ayan, no? Sa NKJV version po yan. So, kumbaga, put on love. Kasi bakit? We live in a world na ang pag-ibig, it's not really very natural. If you look at the book of Matthew, when the disciples, especially Matthew 24, when the disciples were asking about the signs of the coming of Christ, kung titingnan po natin, one of the signs is that the love of many will grow cold. Ibig sabihin, maraming mga tao ay walang magiging tunay na pag-ibig sa kanilang mga puso. O hindi lang, meron marahil tunay na pag-ibig, pero ito ay lalamig. Ang mangyayari po ay parang wala nang pakialam sa isa't isa. And we can see that happening in this world. Kumbaga, the world we live in now promotes that you should only mind yourself. Isipin mo lang yung makikinabang ka, magiging okay para sa'yo, you don't think about others. Yung iba magiging talamak sa paggawa ng mga kamalian, paggawa ng mga kwento, kasinungalingan, pagnanakaw, pagpatay, at marami pang iba. Because why? The love of many will grow cold. Hindi lang yun. Yung definition ng pag-ibig, nagbago. Hindi na yung genuine love as presented in the Word of God. Ngayon, yung love is something that, it's just what you feel, what you think, basta ano makakapagpasaya sa'yo. It's not anymore grounded in the Bible. And that's why we are to put on love. And only possible if we are in Christ. Amen? Kung tayo nasa ating Panginoong Jesucristo, magiging posible na magkaroon tayo nitong pag-ibig na sinasabi ni Pablo na dapat nating maiput on o dapat na maging parte ng ating buhay. Huwag na tayong lumayo. Tingnan lang natin, kahit sa ating mga sarili. At times, di ba po ano nangyari? Ang inisip lang natin ating mga sarili. Madalas, wala tayong pakialam sa mga tao sa ating kapaligiran. We don't even pray for those people who are in need. Madalas ang inisip natin yung nararamdaman lamang natin. And that's why we are invited today to live with Christ. And as usual, I'll be sharing with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maunawaan, at ma-summarize itong ating lesson po. At nawa po makatulong sa paglago ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Once again, ang aking pong gagawing treatment sa pag-aaral natin ito is a very practical one. We will try as much as we can to relate it sa ating mga personal na buhay. At kung meron kayong ibang napulot na mga leksyon na hindi ko po mababanggit sa pag-aaral po ninyo, pagbabasa ninyo ng aklat ng Colossians, pakisulat ninyo, i-share ninyo kasi mas maganda po yan. Maraming makikinabang, maraming mabibless. At kung kayo nanonood sa telebisyon, nakikinig sa radyo, o kaya sa social media, pakibalita nyo, i-share ninyo para nang sa ganon, mas marami pong marating itong ating
pag-aral. Sabihin ninyo anong oras o kaya naman ano yung mga natututunan po ninyo. O isulat ninyo para pag nagkaroon ng ganitong discussion sa topic na to ay you have something to say. So, okay? So, ang 3 points po natin, simulan po natin sa ating first point. At ang linagay ko po dito, to live with Christ means that we remain. Remain what? We are to remain in Him. Kasi tingnan nyo, ang sabi sa Colossians 3:1-4. Ang sabi if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ayan So, mapapansin ninyo yung unang mga katagang ginamit dito ni Pablo sa chapter 3. If, although, if you look at it in the Greek language, it has the idea that Paul is sure that they will choose to remain in Christ. Tandaan ninyo, pagbabalikan ninyo yung Colossians chapter 2, yung pinag-usapan natin, yung complete in Christ, at saka yung mga previous pa, yung reconciliation and hope, it's been mentioned there. We have mentioned there that we died in Christ. And if we died in Christ, ibig sabihin po nun, tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, yung kanyang kamatayan sa krus, tinanggap natin, there's a substitute na nangyari. Kasi bakit? By faith, na yun dapat yung kahinatnan natin. Pero ano nangyari? Because Christ did it for us. And now, ang sabi niya, since you died now, if you were raised with Christ. But again, this means, mga kapatid ko, mga kaibigan, somehow, this gives us the idea na the word if, although Paul is, meron siyang mindset na talagang sila'y lalakad sa kabanalan at lalakad sa kalooban nating Panginoong Diyos, but somehow, it tells us na tayo po ay meron pa ring pagpili kung tayo ay mananatili or hindi. If we will remain or abide in Christ. And if we abide in Christ, if we remain in Christ, we will seek the things that are above, and we will set our minds on things above. Hindi na dito sa kamunduhan. Kaya po, mga kapatid ko, mga kaibigan, ito ay magandang paalala sa atin. Remember, when we studied the book of Philippians, meron doon tayong naging topic na heavenly citizenship. Kung babalikan natin at titingnan natin itong Colossians, somehow it's giving us the same idea that our citizenship is not here in this world. Kaya dapat yung ating mga kaisipan, yung ating mga galawan ay nagpapakita that we are not citizens of this earth, but we are citizens of heaven. Paul is arguing that because the Colossians died with Christ and were raised with Him, they must live accordingly. It is important to note that the expression were raised is in the passive voice in both English and Greek. The use of the passive voice indicates that the new life in Christ is not the result of human achievements, but the work of God in the heart. It is God who works in us to do and to will. Binasa natin yan sa aklat ng Philippians. So now, pinapakita po dito that being raised in Christ means it is God who works in us. And it happens if we continue to remain in Him. Kumbaga mananatili tayo, gagawin natin sa abot nating makakaya na magdesisyon, na piliin ang ating Panginoon Kristo. And the good news is, even yung pagpili natin, God is able to help us. Even yung pagpili natin, God is able to strengthen us if we ask Him. If we ask for His help. If we ask for His strength. He will give us the strength para magawa po yung mga dapat nating magawa at makalakad ng ayon sa Kanyang kalooban. Amen? And so, the first point,
to live with Christ, we need to remember the word remain. Remain in what? Remain in Christ. And ito mga kapatid, this is truly a challenge. Kasi bakit po? The idea na pinapresent sa atin ng chapter 3, especially even just in verse 1, is that pag tayo nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, it doesn't mean that we will not be tempted anymore. The temptation will always come. But we need to make that decision na piliin ang ating Panginoon Kristo. From time to time, marahil, ito po ha, if we will be honest, kung titignan natin yung mga personal na mga buhay natin, from time to time, we fail. We yield into the temptation. Nagkakasala tayo. And that's why the invitation is to continue to remain in Christ. Manatili sa ating Panginoong Hesus Kristo. And how can we do that? When we seek the things that are above and set our minds on things that are on above and not on this earth. Ibig sabihin, lagi tayong titingin sa ating Panginoon Hesus Kristo. Alam nyo, yung word na set our mind, Paul is saying that heavenly things should occupy our thoughts. Ibig sabihin, yung ating mga iniisip, yung ating mga pinapanood, yung ating mga binabasa, yung ating mga pinapakinggan, ay mga bagay na makakatulong sa atin para mapalapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. But as usual, the enemy will not allow us to just be peaceful, will not allow us na, kumbaga parang smooth na yung lakad natin sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa ating Panginoong Diyos. From time to time, He will put in something worldly, earthly, sa ating kapaligiran, sa ating mga binabasa, sa mga nai-expose tayo. And that's why we are invited to remain in Christ. Ito yung challenge. Kaya magandang tanungin, kamusta yung mga pinapanood natin? Kamusta yung mga pinapakinggan natin? Kamusta yung mga binabasa natin? Yung mga bagay ba na yan ay nakakatulong upang mapalapit tayo sa ating mahal na Diyos? Kasi, ito yung challenge. Especially, pag pinag-usapan natin mamaya yung new man and old man. Tapos, ang ganda pa niyan, pag nirelate pa natin sa Romans, merong mga statement dyan si Paul na nagtatalo. Yung old nature, tapos yung new nature in Christ. At kung ano yung pinapakain mo, kung ano yung lagi mong finifeed, yun ang magiging strong. Diba? Parang yung baby, sa umpisa. Diba? Pakainin mo, alagaan mo, provide mo yung mga pangangailangan niya. At pag pinapakain mo siya ng tama, he grows strong. Tututo na yun gumapang, umupo, lumakad, tumakbo, at marami pang iba. But if you don't feed the baby right, it will take time. O minsan, it will not take time. Kung di mo papakainin yan, it will die. And so, we are to remain in Christ. Kaya po, kamusta? Yung mga bagay na pinapakinggan. Mga bagay na pinapanood. Baka mamaya, mas exposed tayo sa mga bagay ng sanlibutan kaysa sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ako nga, lagi ko pong ginagawang illustration yung PG. Di ba, pag nanonood, may nakalagay na PG dyan. Parental guidance. Pero madalas, ano na nangyari? Parents gone. Lalo na ngayon, with the exposure sa social media, sa mga gadgets. Mga bata pa lang. Grabe na manood ng mga, mga TikTok, ng mga Reels. Walang control. No one is telling them what's right and what's wrong. Yung exposure sa social media is not really good. And that's why po kami pong family, kami ni Mrs., we made that strong decision that we will limit our time o yung time ng mga bata when it comes to social media. Although sabi ko nga,
sa part ko na ang challenging kasi yung work ko po is digital evangelism. I'm exposed most of the time to social media. I need to look at the trends, I need to look at what's happening, and then from there, create content. Pero sa mga bata, we try to always remind them. Kasi madalas sa kanila po, they still do not know, they don't have a clear compass, moral compass of what's right and what's wrong. So, we need to guide them, we need to tell them. And so we limit them. Okay, meron lang kayong ganitong minuto sa isang linggo na pwede kayong gumamit. And then after that, we ask them, anong pinanood ninyo? Anong pinakinggan ninyo? And then we ask them, what's your reflection from that? And so, ano yung mga bagay? Kasi ibig sabihin ni Pablo dito, yung utak natin, yung isip natin dapat nag-occupy mga bagay na banal. And how do we do that? We spend time studying the Scripture. Kamusta yung devotional life ninyo? Kamusta yung Bible reading ninyo? Kaya po, we praise the Lord na you spend time watching videos na about sa salita ng ating Panginoong Diyos. But personally, how is your time with the Lord? What are you feeding your mind? Ano ang nilalagay natin sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan? Ano ang ating mga binabasa? Ano ang mga bagay na pinapanood? Ano ang mga bagay na pinapakinggan? Nawa po, we will make that decision to remain in Christ. And if we are struggling today, let's ask the power that comes from the Lord. Pinag-usapan din natin yan nung nakaraan. That we struggle. Si Paul, sabi niya, I toil, I struggle with the energy that comes from the Lord. And so if you're struggling right now, ask the power that comes from the Lord to remain in Him. Pray like this, Lord, I want to remain in You. But most of the time, I see myself failing. I see myself falling. Lord, tulungan Niyo po ako na manatili sa inyo. Bigyan niyo po ako ng lakas na piliin lamang kayo. Dapat maging yung mga ganung bagay, ipinapanalangin natin. Inilalapit natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi sa ating mga sarili, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, we cannot do it. We need the grace, the power that comes from the Lord. And the good news is, by faith, the Lord already fulfilled, accomplished it for you. And so what we need is to continue to have faith in Him, ask Him for strength, and He Himself will also give us the power para yung ating desisyon, yung ating willpower will be strong, and so we can decide, we can make the decision to always remain in Him. And so how to live in Christ or with Christ? Remember the word remain. And that means remain in Him. Now, number 2. Sabi dito, sa verse 5. Not only that we need to remember the word remain, let's also look at the word remove. Remove what? Tingnan nyo sa verse 5. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you live in them. Okay? So, pansinin ninyo meron din ganitong mga payo si Pablo sa Ephesians. Ang sabi niya, remove what? Kasi bakit ang sabi doon? Remember, put to death your members which are on the earth. So kanina, remain in Christ. Isipin natin, iset natin yung mga mind sa heavenly things now. We are told to put to death. Ano yung mga ipuput to death? Fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, and idolatry. Ito daw pong mga bagay na ito, o itong mga bagay na ito, ay kailangang mawala sa ating mga sistema.
Ano? So makikita nyo dito, there is idolatry here, there's adultery here, there's evil desire here. So makikita po natin, dito makikita po natin na sinasabi po sa atin, yung mga bagay ng sanlibutan kailangan mawala sa bawat isa sa atin. We are to remove. But again, only possible if we are in Christ. Only possible if we have been risen in Christ. Because on our own, hindi natin magagawa ito. And that's why the command in Colossians 3:5 is a consequence of the fact we can put to death earthly things, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, idolatry, etc., only because we have been raised with Christ and have spiritual life and power to put these things out of our minds and our lives. Kaya babalik ka pa rin dun sa first point. Remain in Christ. Kasi kung hindi, it won't be possible for us to remove these things. Grabe mga kapatid, mga kaibigan. Pag nanood kayo ng mga palabas sa telebisyon, minsan maging maingat din tayo. Ito po mga kapatid, tinuturo ko kasi ito, yung social media, diet, yung mga fake news, yung mga ads na lumalabas minsan sa ating mga social media habang nag-scroll tayo. Ano po nangyayari? Mapapansin ninyo, ibang-iba ngayon. Yung algorithm, grabe. Nag-scroll ka lang, may titigilan ka. Kumbaga, inaaral din how fast you scroll. Tapos bigla kang tumigil somewhere. Tumigil ka somewhere, pinanood mo, pinakinggan mo, magugulat kayo yung mga sunod na mga ads. Yung susunod na mga lalabas sa feed mo, almost ganun na. Okay? Kaya you need to be careful. Kaya merong option po dyan. Kung kayo po ay into social media, you find yourself scrolling, may option po dyan na hide this kind of content. O kaya feed. Pwede nyong i-hide yan or pwede nyong i-remove yung ganyan sa system. Kasi po, ang nangyayari ngayon, pag-scroll kayo, tumigil kayo, yun na yung lalabas. At minsan, may mga kung ano-anong lumalabas na mga palabas, mga short na mga videos that really, if you study it, if you look at it carefully, it promotes passion, idolatry, adultery, at marami pang iba. Ang dami mga kapatid ko, mga kaibigan. And that's why we need to be very careful. We need to ask the Lord to help us to remove all these things. Tingnan niyo yung mga palabas ngayon. Kahit na lang nga po sa social media o hindi sa television, yung minsan mga artista. Ang mga pinopromote nila yung iniisip nila na basta tama, basta masaya kami dito Okay kami dito. But that's not how it works. Totoo, mahal tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos lahat. But if we also love the Lord, we will follow what the Lord tells us. Hindi tayo mananatili where we are. And so, when we are risen in Christ, when we remain in Christ, there are things in our lives that will be removed. May mga bagay na matatanggal at ito yung mga yun. Sinasabi ni Pablo, alisin nyo itong mga to. But again, only possible if we are in Christ. At ang sabi pa ni Pablo, lumakad na kayo dati dyan. Huwag nyo nang balikan. Kasi makikita po natin sa buong banal na kasulatan at maging sa sarili nating mga buhay, madalas may mga bagay na nangyayari, natutokso tayo, nababalikan natin, but ang buti lang ng ating Panginoong Diyos that He is so gracious and He is so forgiving, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makabangong muli, manumbalik lamang po tayo lagi sa Kanya. So if you see yourself falling from time to time, natutuksong bumalik doon sa dating buhay, na hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, and you still feel na mali ang iyong ginagawa, mali ang ating ginagawa, if we still feel that, it means the Holy Spirit is still working in our hearts. Do not harden your heart.
Open your heart and ask the Lord for strength to remove all these things, to remain in Him and help us remove these things. Tas hindi lang yan. Kung itutuloy pa po natin yung basa, meron pa. Meron pa. Meron pa pong isusunod. Na ang sabi pa sa verse 8 ay ganito, "But now, you yourselves are to put off all this." Ano yun? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. So ito makikita ninyo. Ang sabi dito, ito pa tatanggalin ninyo. Kailan? Ngayon. Ito the word now in Greek is emphatic. Now, that is, because you are risen with Christ and seek those things which are above, your present life is to show a marked contrast with your former life. So yan, ano yung mga alisin? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language, lying to one another. Maalis daw po itong mga ito. Naku, mga kapatid, mga kaibigan, kumbaga yung temper natin, by God's grace, it will change. And if we see ourselves na para bang nag-i-struggle pa rin when it comes to these things, it means, mga kapatid, let's continue to come to the feet of Christ. Continue to surrender ourselves. Continue to come to the foot of the cross. Kasi hindi natin magagawa sa ating mga sarili. If you find yourself still using filthy language, mga pananalita na hindi maganda ang lumalabas sa ating mga bibig, mga paninirang mga salita, mga salita ng mga puro pagkasama ng loob, mga salita ng mga panlalait, mga salita na mga hindi nakapagtataas ng pananampalataya, mga kaisipan na mga hindi maganda, then we are to come to the foot of the cross. Kasi hindi natin magagawang ma-overcome yan sa ating mga sarili. If we find ourselves still lying, gumagawa ng kwento tungkol sa buhay ng ibang tao. Alam mo yun, may nakita ka lang, hindi mo alam yung buong kwento, gagawan mo ng kwento. O kaya naman, meron kang mga dapat na aminin, pero pinagtatakpan mo, gumagawa ka ng kasinungalingan. Then we are told, do not lie to one another. But again, only possible if we are in Christ. Kasi bakit? Madalas, alam nyo, pag pinag-usapan sa shame and honor culture, people lie because they think that by lying, they will save their honor. They will save their honor. But only to realize, once they are discovered that they are lying, the more they will be put to shame. Ang problema, mga kapatid, mabilis tayong mag-assume. Mabilis rin tayong mag-conclude. Tingnan nyo, kunwari, mag-sweetheart, hindi naka-reply. Yung babae o lalaki, kaya naman pala hindi naka-reply, nasa banyo pala. Ang cellphone ay naiwan sa labas. Masakit ang tiyan, may LBM. Hindi naka-reply. Tapos ang nangyari, minsan we already make some assumption. Ay, siguro hindi ako ni-replyan kasi ganito, ganyan. Gumagawa tayo kagad ng mga ng mga assumptions natin. Yun ang problem, mga kapatid. And again, all these things should be removed and only possible if we are risen, if we experience death in Christ and now we are risen in Him. Mangyayari po na mawala itong mga bagay na ito. At alam niyo, mga kapatid, pag tinitingnan ko yung mga listahan na to, yung standard ng ating Panginoong Diyos, pag titingnan ko yung aking buhay, talagang masasabi ko, Lord, I need you. Kasi tingnan niyo, di ba? Mga nakasalagay dyan,
anger. Madalas, tayo nagagalit pa. Ano po? Sa Bible, meron namang angry without sinning. Pero madalas tayong mga tao, pag nagagalit tayo, ang anger natin, merong sinfulness. Di ba? Nakakapag-isip tayo ng hindi maganda. Kaya talagang nagpapakita, the only way is to live with Christ. Because if not, itong mga bagay na sinasabi ni Pablo na dapat tanggalin, parang hindi natin magagawa sa ating mga sarili. O hindi lang parang, talagang hindi natin magagawa sa ating mga sarili. It shows that we need Him every day. We need Him sa araw-araw nating mga buhay. Try to evaluate your life, mga kapatid. Kanina, mga minention natin, covetousness. Tayo ba ay kontento? O madalas, tayo pa rin ay may mga bagay sa sanlibutan na, alam mo yun, we covet. Tapos, merong idolatry. Idolatry is anything that hinders us from worshiping God, the true God. It could be relationship, it could be work, career, it could be gadgets, achievements, ang dami. Relationships, and many more. I-evaluate natin buhay natin, mga kapatid. Yung lumalabas ba sa bibig natin? Mga bagay lamang na makakatulong, makapagpataas ng pananampalataya. Because if not, we cannot, of course, mga kapatid, lahat tayo bumabagsak, nagkakamali. If you're listening to this program now, wag sanang maging kaisipan ay naku, may kilala akong ganyan. Wag ganun, mga kapatid, kasi the moment you start thinking like that, it means mas nakikita mo ang mali ng tao at hindi mo makita ang sarili mong kamalian. I'm sharing all of this based on what the Bible says, so that all of us will have our personal reflections and see how much we need Christ. Hindi para i-emphasize yung mali ng ating kapwa, kundi para tayo yung mag-reflect, how much do I need Christ in my life? Kasi kung lagi tayong magtitingin sa mali ng iba, we will always have the reasons to justify why we are doing things. But if we start seeing all these things as applicable to us, stop looking at others, and reflect, we will see how much we are truly in need of a Savior. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan. Minsan ang mahirap pa naman yung mag-remove. Tingnan nyo, di ba? Pag may mga gamit, di ba? Kami, ni Mrs. po, minsan, alam mo yun, yung panag-aayos na ng gamit, nagde-declutter ng mga gamit. May mga bagay na hindi mo matanggal. Hindi mo ma-remove. Kasi, di ba, minsan may sentimental value. Minsan naman, may mga memories behind that. Minsan naman, may mga iba't ibang reason. Di ba, minsan, ang hirap. Minsan niya, yung pagre-remove, ito gamit lang sa bahay yung pinag-uusapan. Nare-remove, pag yung talagang wala nang choice, kundi kailangan kasi limited lang yung madadala mo. And ito gamit lang yun sa bahay, nahihirapan. How much more when it comes to our personal life, personal character? So again, mga kapatid, I invite you. The more we study this, I hope the more it leads us back to Christ. The more we realize we need Christ. Huwag nang tumingin sa paligid. Right now, sa pag-aaral natin ito, let's look at ourselves and pray, Lord, I see myself falling most of the time dun sa mga bagay na minention po dito. Lord, we pray like this, Lord. Kita ko po, nangihina po ako sa mga ganito. Madalas po, nakakapagsabi pa rin ako ng hindi maganda. Nakakapag-isip ako ng hindi maganda. May mga ba-idol sa buhay ko. Madalas po nakapagsinungaling pa po ako. Lord, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas. Tulungan niyo po akong kayo ang maging sentro ng buhay ko. Help me to live with you. Help me to remain in you. So I can
remove these things. Amen? And number 3. Number 1, pinag-usapan natin living with Christ, and we need to remember the word remain, which is to remain in Christ. And we remain in Christ. There are things that will be removed in our lives. And number 3, linagay ko po dito, renew. Okay? There's going to be renewal. There's going to be transformation. Ang sabi sa Colossians 3:10. And doon sa verse 9 muna, no? Ang sabi doon, di ba? Your old man. Tinanggal mo na yung old man. Pag tinanggap ang ating Panginoon Kristo. In verse 10, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. Ano ibig sabihin nitong old man, new man? These metaphors describe conversion and its effects, which Paul calls a new creation in 2 Corinthians 5:17. We are renewed in knowledge according to the image of Him who is the image of the invisible God, gaining a knowledge of Christ through His Word, transform us into the same image from glory to glory. Okay. Yung old man is gone. The new man is here. Kaya nga po, di ba, when you died in Christ, at ang symbol dyan yung baptism, when you died in Christ, yung luma mong pagkatao was buried in the watery grave. And then when you rise up, you are new in Christ. Yun yung symbol ng baptism. Pero tulad po ng sinabi ko, pag pinag-aralan nyo ang Book of Romans, hindi ko na po masyadong idiniin dito, mga kapatid ko, mga kaibigan. Pero you can look at the Book of Romans, makikita nyo po doon. At maging sa iba pang mga sulat ni Pablo, talagang dinidiscuss niya tong old man and new man. And most of the time, yung old man that should be dying, ang problema, yun ang finifeed natin, so yun ang lumalakas, at yung ating new man, yung pagiging bago, tao, ay natatalo. And that's why we are to set our minds on things above so that this new man in Christ is nurtured, it will grow until such time that it overcomes the old man. Hanggang sa ang magtagumpay lagi ay walang iba kundi ang tama. And again, only possible in Christ. So, again, yung new man means we are renewed in knowledge. And how are we renewed in knowledge? We know what the Bible says. Clearly, nauunawa natin, naiintindihan natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. And so, hindi pwedeng maging Kristiyano tayo nang hindi tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ganda na sinabi sa 2 Corinthians 4:16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, ito po yung ating katawan, yet the inward man is renewed day by day. Ibig sabihin, every day, lumalago sa pananampalataya, every day, lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. And because of that, nare-renew na, nababago, natatransform tayo sa ating mga buhay. Itutuloy natin ang sabi sa verse 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on, ayan kanina, put to death, put off, ulit-ulit, and now, sa verse 10, put on the new man. Sa verse 12, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, forgiving one another, if anyone has complained against another, even as Christ forgave you, you also must do. But above all things, put on love, which is the bond of perfection. Ito na. Kanina, put off, remove. Now, we are in the third point. If we remain in Christ, there are things that will be removed and we will be renewed. Ano po mangyayari? We will put on these things, kindness, humility. At alam niyo mga kapatid, ang natutunan ko talaga in my 15 years as a pastor, humility really is the best. Alam niyo yun, kumbaga talagang
when you humble yourself before the Lord and others, yun talaga mga kapatid, ang pinakamaganda. Sabi pa dito, meekness, long-suffering. Tapos, bearing with one another. Kung meron daw pong nagawa yung kapwa natin, patawarin natin. Kung merong complaint sa isa't isa, just as Christ forgave you, so you must also do. Ayan mga kapatid. At yung love, kailangan maghari sa ating mga puso. But again, this can spring only from a heart united with Christ. Because they describe His character and how He has dealt with us. Yung mga minention na character is the character of God. You know, He was holy. He was full of mercies. He was kind. He was humble. He was meek. He was, long-suffering, patient. He was bearing with us. He was ready to forgive us. And so, ito yung mga ginawa ng ating Panginoon Kristo at karakter ng ating Panginoon Kristo, ito rin ang makikita sa atin as we continue to walk in Him, to live with Him. Amen? Kaya nga mga kapatid, I hope and pray that we will continue to grow in Christ each day. So that we are renewed. Nababago tayo sa ating mga buhay. Kaya ang ganda po nito, no? Pag yung character ng ating Panginoong Diyos nakita sa ating buhay, ito ay may blessing din. Kasi bakit po sa atin? Because first, showing love, mercy, kindness, and forgiveness towards others blesses us and others. Kasi bakit pa nagpapatawad ka, pinapakawalan mo yung sarili mo sa sama ng loob, sa galit. Kasi madalas po, napag-usapan natin kanina, yung remove, yung anger, yung sama ng loob, yung mga ganyan mga kapatid. Minsan, kaya tayo nagkakaganon just also because of our assumptions. Because we don't want to forgive one another. We don't want to understand each other. We don't want to be patient with one another. And if you don't show love, if you don't show mercy, you don't show forgiveness, ano nangyari? Sinong talo? Ikaw. Kasi nagahari sa puso mo galit. At pag nagahari sa puso natin galit, what spirit or where is that coming from? Because the Spirit of the Lord tells us that if Christ is in us, there will be love, forgiveness, patience, and mercy. Pero kung nagahari sa ating mga puso ay galit, sama ng loob, lagi tayo nag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa, mga kapatid, talo tayo dyan. At ang tanong dyan, kaninong spirito yan? Nanggagaling yung ganyan. And so, pag tayo nagpapatawad, nagmamahal, nagiging kind, it blesses us. Ang laking blessing sa atin mga kapatid, at lalo sa mga tao sa ating paligid. And second, and more important, it glorifies God and may encourage others to believe and follow Jesus because it shows the power of divine grace. Okay? So, pag tayo nakikita itong karakter na ito, yung transformation that's happening, it glorifies God. At yung mga tao sa paligid natin, nag-i-start sila magtanong, bakit ganun siya? Anong meron sa kanya? Bakit ganun pinapakita niya? And people will start asking and knowing our God. People will start asking, who is this? Who is He following? Bakit ganun siya? Bakit nagagawa niya magpatawad, magmahal, maging mabuti, kahit na sa mga sama ng sitwasyon na nangyayari sa paligid, He remains calm. People will know Christ. And that's why, sabi ni Ellen White, no other influence that can surround the human soul has such power as the influence of an unselfish life. The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Walang ibang strong argument that people will start to believe and see God, kundi makita sa ating mga buhay ang karakter ng ating Panginoong Diyos. But again, only possible if we remain in Christ. Kaya pagpapatuloy po sa verse 15 to 17, and let the peace of God,
rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of God, Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, in hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ang dami, ang ganda nitong last 3 verses. Yung verse 15, ang sabi, hayaan mo ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyong puso. Madalas mga kapatid, we don't find peace because of the things that's happening around us. But now we are reminded that peace that will guard our hearts only comes from the Lord. Tapos ang sabi pa po doon, hayaan natin ang salita ng Diyos ay mag-dwell sa atin. Ibig sabihin, kailangan natin talagang basahin, pag-aralan mga kapatid ko. Huwag nyo po, o mga kaibigan ko, huwag nyo pong pahintulutan na yung oras ninyo sa salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi nabibigyan ng pansin. Baka, eto, maganda to, nanonood tayo ng online, nakakapagbasa tayo ng mga Bible text. Pero again, mga kapatid, mga kaibigan ko, spend time personally with the Lord. Let the word of Christ dwell in you richly. At ang sabi pa doon, yung bawat isa, magpaalalahanan. Ang ganda pa nga na sinabi ni Paul dito eh. Gumamit kayo ng mga awitin, mga hymns, mga spiritual songs. Kasi bakit nga naman? Yung mga spiritual songs helps us to be reminded of what kind of God we are. You know, yung pag-awit, naalala ko nung kami nag-evangelism, nagbo-voice of youth, magse-serenade kami, may mga tao talaga na they are reminded of the character of the love of God through the songs, through the hymns, na napakaganda. And then, ang sabi po sa last, ano man ang ating gagawin, let's do it all for Him. And so, ang pinag-aralan po natin ngayon, living with Christ, and there's 3 points na ating pong pinag-usapan. Number 1, remain. Which means we are to remain in Him. And if we remain in Him, there are things in our lives that will be removed. And then, by God's grace, if we living in Christ or living with Christ, we remain in Him, there are things that will be removed, and by God's grace, we will be renewed. Okay? At yung renewal na to, mga kapatid, only possible if we are in Christ. Nawa po ay patuloy tayong palaguin, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos, at patuloy na maisuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming mga napag-aralan. Tulungan kami na lagi lamang pong manatili sa inyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. Madalas, pag tinitingnan po namin ang mga sinasabi ng banal na kasulatan, we see ourselves falling, failing, para bang sa aming mga sarili tunay nga, Panginoon, hindi po namin magagawa. Ngunit salamat po sa assurance ngayon na ang solusyon ay patuloy kaming lumapit sa inyo, patuloy kaming manampalataya sa inyo, patuloy naming isukong aming buhay sa inyo, patuloy naming hingin ng kalakasang nanggagaling sa inyo, so the things of this world will be removed in our system, and so that we will be renewed every day. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi manghawak sa inyo at anumang problema at pagsubok, mga sakuna na dumarating sa aming buhay ngayon, I pray na tulungan kaming manghawak at manampalataya lamang sa inyo lagi. Maraming salamat po. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan namin, Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo. And we invite you to continue sharing this video para po nang sa ganun mas maraming makinabang at mas marami pong mabless. At again, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga kapatid, mga kaibigan who is praying and supporting the ministry that we're doing both online and face-to-face. Nawa po patuloy pa kayo i-bless ng ating Panginoong Diyos. Patuloy pa tayo na lumago sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And by God's grace, we pray that Jesus will come very soon. Maraming salamat po. Purihin ang ating Panginoong Diyos at magkita-kita po tayong muli sa susunod.